Naalala mo pa ba nung meron kang business idea na binanggit mo sa kaibigan mo, kamag-anak mo, office mate mo, di bang natural reaction nila ay, magninegosyo ka? Gagawin mo negosyo yan? Parang mahirap ata, wala kang ganito, hindi pwede. So, ang dami-dami nilang ang daming rejections. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Make and Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so patuloy pa rin tayong nagbabasa ng ating bagong-bagong libro, Millionaire Success Habits by Dean Graziosi ba yan? I don't know. By Dean, okay. So, second vlog na rin natin to. Or I think third vlog na. So, iniisa-isa natin yung mga habits na makikita natin dito. At actually, nandito pa lang tayo. Wala pa tayo sa page 1 pero napakayaman naman ang libro na to. So, kumbaga, sulit na sulit. Kaya maraming salamat, Ma'am Joy, for processing this. Actually, binigay na nata sa akin. Ayaw na ipabayad. Maraming salamat. Okay? So, gustong-gusto ko itong libro na to. It happened. So, ngayon, isi-share ko sa inyo lahat ng mapabasa natin. Okay? So, kanina, dumaan tayo sa Starbucks kasi meron tayong hinihintay kanina. Okay, so half day lang tayo pero nag-stay tayo sa school kasi may meeting, alright? So, ganon, pag kailangan ka ng yung company, kahit hindi mo na plotting o wala kang pasok, but you feel like you are needed there, stay, alright? So, kaya nag-stay tayo. So, ito, nagbasa tayong konti kanina sa Starbucks, right? Okay, it's a story na, ito, nabasa ko, isinishare siya ni Dean, okay, from JP. So, ito, si John Paul De Horia, founder of Paul Mitchell line of beauty products. Alright, so, ayan yung, ito. So, istorya niya pala, nung mag-start sa magnegosyo, ang daming hadlang na sinabi sa kanya. Okay? Pero lahat ng hadlang na yon mali. Alright, so, yun ang didiscuss ko ngayon. Mga maling hadlang sa pagsisimula ng yung negosyo. Naalala mo pa ba nung hindi yung tayo na magkita. Naalala mo pa ba nung meron kang business idea na binanggit mo sa kaibigan mo, kamag-anak mo, office mate mo, di bang natural reaction nila ay, magninegosyo ka? Gagawin mo negosyo yan? Parang mahirap ata, wala kang ganito, hindi pwede. So, ang dami-dami nilang ang daming rejections. Ang daming hadlang, ang daming nila sinasabing hadlang. Pero lahat ng yon hindi pinakinggan ni JP. Okay? Hindi niya pinakinggan. At ngayon ay share ko. 5 maling hadlang sa ating pagninegosyo. Bakit maling hadlang? Ibig sabihin, akala natin hadlang talaga sila. Pero hindi sila hadlang. Kasi lahat nito sinabi sa kanya, hindi niya pinakinggan. Okay? Nakinig siya pero hindi niya sinunod. Alright? So, nilaunch niya pa rin kung ano gusto niya gawing negosyo. Alright? So, ngayong gabi, mga delivers, kung gusto mo magkaroon ng negosyo at maraming humahadlang, lahat na yan, mga maling hadlang. 5 yan, okay? So, unang-una, right? So, mga maling hadlang, sinasabi nila, again, itong 5 na to, mula dito yan sa Millionaire Success Habits. So, ayan yan, alright? Okay, so, yan yung book ni, palagi talaga pinapakita kasi excited ako. I love the book, right? Okay, so, una, ang sinasabing hadlang sa atin ng mga tao sa paligid natin, you need more money. Yun yung una. Kailangan mo daw ng maraming pera para ka mag-negosyo. And that's wrong. Ang daming negosyo, kahit 1,000 nga pwede ka magkaroon ng negosyo eh, di ba? Yung previous vlog ko, ang dami nanood, almost 200,000 natin nanood noon. Maraming salamat, balikan niyo po sa aking vlog. At marami na nakapag-start, nasubukan, nangyari naman siya. Di ba? You can be a reseller. You can start your overnight business for only 10,000, pwede ka na magsimula. Okay? So, kung paano, Doc G, kontakin mo lang ako. I-connect kita kay Ma'am Isabel sa Malolos, Bulacan para magkausap ko kayo to start your own overnight business. Hindi totoong kailangan mo ng maraming pera para magsimula ka magnegosyo. Hindi po yan totoo. Okay? Ako nga po, wala man 10,000 puhunan ko doon sa t-shirt. I can change project na items ko eh. Bags, hoodie, t-shirt, yung coin purse. So, alam mo, 10,000 ang puhunan ko dyan eh.
but I was able to start it. Okay? So, what I'm trying to say, you don't need more money. Hindi po totoong hadlang yan. Mali ang sinasabi ng mga taong nasa paligid mo na kailangan mo ng more money. Dr. G, kailangan talaga, start where you are muna. Kung ano muna meron ka, yun doon ka muna magsimula. Di ba? Kung wala kang machine pang t-shirt printing, huwag ka muna mag-machine. Di ba? Mag-order ka muna doon sa may-ari ng machine para lang makapagsimula ka. Alright? So, you don't need more money to start your own business. Second, ito po yung sinasabi nila na hadlang daw. More schooling. Pero maling hadlang. You don't need further schooling. In fact, hindi nga tinuturo sa maraming school paano magnegosyo. Narinig mo ba na in-encourage ka ng teacher mo na magnegosyo ka? Di ba? Like sinasabi, pagkayari mong mag-aral, okay, mag-aral ka tapos magtrabaho ka. Di ba ganyan? Ganyan yung tinuturo sa atin. Ganyan tinuturo sa akin eh. I don't know kung meron tayong teacher no na nagsabi sa atin kailangan magnegosyo ka. So we don't need more schooling. Kasi the more schooling you have, the more na nagiging formal ka. Ako lang ata hindi naging formal. Ako lang naging rockstar na tapos na PhD, na Doctor of Philosophy. Kasi hindi ko lahat yung pinakinggan, I'm open-minded. So lahat ng mga ideas ko, naririnig ko, na sinasadya sa akin. Sige, basta ikakaunlad at nakaangkla dun sa aking target, goals, ginagawa ko. Because ginagawa ko silang reason. Sabi ko nga sa post ko kanina umaga sa aking FB, punta niyo po yung FB ko, your dreams are your reasons. Hindi yung hadlang ang reason mo. Yung pangarap mo magkaroon ng negosyo, iyan ang reason mo eh. You don't need more schooling. Magte-training ka, formal, pupunta ka pa ibang bansa para lang magsimula ng ganyan negosyo, di ba? Ang dami na available na sa YouTube channel. Mahirap pa nga yung tinrain ka sa ganun. Well, okay, pero in a way, nagiging ganun ka na. Di ba? Sabi nga, we produce our own kind eh. So what I'm trying to say po is, you can start your own business, okay? Kahit hindi ka pa more schooling yung mag-aral pa. As you launch your business, habang nagsisimula ka, di ba? Naaaral mo naman yan eh. Hindi naman ako kumuha ng course sa Toastmaster eh, ng pagiging speaker. Ang dami kong kakilala, nakuha sila, but they don't have clients. Di ba? Yung coaching na tinatawag, ang daming training, di ba? Ang daming umatay ng training, bayad ng mahal. I don't have formal training. But I was able to start GDS Corporate Training. Di ba? And I am a wealth coach. I'm a speaker. So lahat na yan natutunan ko, self-study, readings, di ba? So you don't need more schooling. And third, na maling hadlang na tinuturo nila sa atin, you need more experience. Hindi nga eh. Habang nagsisimula ka magnegosyo, nag-start ka magkaroon ng experience. Paano masisimulan ang experience na yan kung hindi mo sisimulan? Diba? Di sana wala ng batang entrepreneur kung kailangan pa ng more experience. Diba? Zuckerberg nga eh. Ang bata, diba? Ang daming batang mga millionaires, self-made millionaires, self-made billionaires, diba? So, anong ginawa nila? They don't need more experience. What you need is idea. In business, kailangan kakaiba yung idea mo. In that experience, but no extraordinary idea ang kailangan mo sa negosyo mo. Mali, nasabihin nila, okay, that you need more experience. Right? Pang-apat, okay, you need to be more smart. Dapat matalino ka daw pag may negosyo. Hindi nga eh. Mali yan. Kasi yung mga matatalino, hindi nagninegosyo. Ang gusto ng matatalino, corporate world, di ba? Square. May rules. Di ba? Pumapasok araw-araw. May routine. Yan ang matatalino. Pero yung mga hindi matatalino, I read one, mas umuulad yan sa negosyo. Nabasa ko sa Entrepreneur Philippines. Alam niyo yung mga kaklase natin nung araw na hindi masyadong matatalino? Sila pa yung umuulad eh. Kasi hindi sila natatakot mag-take ng risk. Okay? So you don't need to be smart, you don't need to be intelligent para ka magkaroon ng negosyo, di ba? Your grades don't define you. My grades did not define me for how many times senior ko na yung mga grades ko, hindi ako na-define ang grades ko eh. So hindi mo kailangan maging matalino para ka magnegosyo. Hindi hadlang kung ang grade mo puro 76, 83, 85, hindi yan naging hadlang kailanman. Okay?
And number 5, na maling hadlang para makapagsimula ka ng negosyo mo na sinasabi nila, na again, nandito sa book natin, Millionaire Success Habit by Dean. Okay? So, ang sabi diyan, different economy. Baka hindi daw itong paayusin mo muna ekonomiya natin, hindi muna yan, pag-iba ng president, hindi. Hindi tayo dependent kahit kanino, tandaan nyo yan, okay? Kahit sino mo po na presidente na yan, ang magdedetermine pa rin ang future mo, it's you, not the president. Yes. Hindi yan, hindi yung type of government. Nasubukan na sa Pilipinas, di ba? Nasubukan na natin yung mga iba't ibang klase ng presidente. Ang tanong, nabago ba buhay mo? Wow, nice question. Nabago ba? Nagkakotse ka ba nung si Duterte? Di ba? Nagkaroon ka ba ng negosyo nung si Fidel Ramos ang naging president? Oh, well, I admire all our presidents kasi it's not easy to become a president, di ba? Pero what I'm trying to say, ikaw sarili mo, sagipin mo yung sarili mo, hindi si Mr. President. Hindi niya responsibility ang individual success. Ang responsibility niya, national success. At ikaw bahala sa sarili mo. That's the reality. So, hindi hadlang whatever economy, whatever type of government meron tayo para mag-start ka ng negosyo mo. Alright? So, Gilbert, so ito, directly from the book, he listened first to himself and started anyway. So, lahat ng tungad lang kay JP, dito sa book natin, more money, more schooling, more experience, more seats, a different economy. So, yan limang yan na sinabi sa kanya ng mga tao na hindi ka makapagnegosyo because of these things o kailangan mo na meron kang limang na yan, hindi po siya naging hadlang. He launched his first business and it was successful. Yung business nung time na yun, successful siya. Alright? So, Delivers, muli, tatanungin kita, may nag-alok na ba sa'yo na maon? Inalok mo na ba? O sinare mo na ang business idea mo sa mga tao? Di ba? Ang daming hadlang. So, if I were you, kung ano mang idea mo, sarilinin mo, just do it, just go for it, just launch it. Lahat mo ng mga, alam nyo po, lahat ng mga naging ideas ko, isa lang pinagsasabihan ko niyan. Ang kaibigan natin na nasa US na ngayon, ay Mama Rivi. Okay? So, yung ibang tao, lalo yung, kung hindi ka speaker, hindi ko sasabihin sa'yo gusto ko maging speaker. Kung hindi ka coach, hindi ko sasabihin sa'yo, I wanted to become a well coach. Kung hindi ka vlogger, never ko sa'yo sasabihin gusto ko maging vlogger. Wala akong sinabihan because I don't want to hear, ay dapat ganito ka muna, dapat eto muna, di ba? Eh yung hindi ko nga sinasabi, ang dami na suggestion, di ko naman hinihingi eh. Dapat meron kang ganitong camera bago kang maging vlogger. And look at me. I have a Smart J7 Pro for 2 years. At nagkakasundo kami, almost 2 years. Di ba? Alright? So, yung pagiging speaker ko, sinasabi nila, you cannot have that. You cannot become a speaker. You cannot have your own company. Kasi I'm small, hindi ka masyado maganda, di ba? Hindi ka maputi. Kasi yan daw requirement sa pagiging speaker. But I did not, you know, I did not consider all these things. I just launched my idea. Okay? So, if you want to start your own business, Delivers, okay? Eto mga sinasabi nila, mga hadlang. Pero mga maling hadlang. Ang tunay na hadlang sarili natin. Okay? Kaya dapat magtagumpay ka sa sarili mo. Alright? So, announcement natin sa Sabado, nasa Santa Ana, Manila tayo. And available pa tayo sa hapon kung may gusto magpa-vlog o kaya magpa-coach personal. Pupuntahan ko po kayo. Magkita tayo sa isang lugar, okay? And Sunday, nasa Robinsons, Pampanga tayo. May schedule ako ng 4 p.m. From Bulacan pa sila, magkakapatid sila. So, nagpa-schedule sila. So, available pa ako 2 to 4. May isang slot pa. Okay? So, yan pa ang ating mga schedule. So, ang regular venue natin every Saturday, Sunday, and Wednesday afternoon sa Robinsons, Pampanga. So, kung ikaw ay nasa Bulacan, Bataan, Pampanga, Manila, yan, dyan tayo magkita para malapit-lapit. Let's meet halfway. Alright, so please share this video. By the way, sa lahat mga gustong mag-start ng overall business, message mo ko. Kukunek kita kay Ma'am Isabel. And if you want to start your real estate investment, so pwede po kayong tumawag sa akin. Meron pong binebenta ang isa natin Deliver, condo sa Baguio and lupa sa Tagaytay. And doon sa gusto mag-start ng business, truck van, binebenta din po nila yon, mga frozen goods ang dinideliver. Ayan, pwede nyo po akong kontakin para makonect ko kayo sa kanila. Alright, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!